Good day mga kangkol, welcome back na naman sa ating YouTube channel, Phoenix PCP Airgun Philippines. Ayan ating logo mga kangkols, Phoenix. Isang castle hood na ito, tao na may airgun, tapos Phoenix na may dalawang airgun. Paki-follow na din nating Facebook page saka YouTube, Phoenix PCP Airgun Philippines. Sa YouTube natin, paki-click na din yung notification bell para maging updated sa mga bagong videos natin. Kapag may videos nating, kapag naka-click yung notification bell, pag may videos tayong bagong ina-upload, mag-notify yan sa inyong mga kangkols. So ating gagawa natin ng review, babaklasin natin tong ating Phoenix multi-shot na pang wood stock mga kangkols. Yung sukat pala nito mga kangkols, yan, 7 inches, tapos yung lapad niya is 3.2, 3.25 approximately mga kangkols. So meron din tayong ganito na tactical, so sold out na, ito lang natira pang wood stock. Tapos meron tayong ongoing nito na 3D printed kit para gawin natin ng tactical. Mas mura ito kaysa ating tactical. So ayan, yung design, naka-Picatinny rails. Tapos ang kanyang ito, side lever, pwede siyang kabilaan, pwede po pag left-handed ka, pwede mo ilipat sa kabila. Tapos meron na din siyang ito, decacker. Ang purpose niyan, halimbawa, ikakasa mo ngayon, nakamagasin ka. Tapos ipopost mo ngayon kasi hindi natin ma-post kasi walang bala. Lagyan mo natin ng bala para pakita natin ano yung purpose nitong decacker. Lalagyan ng bala, ikutin mo lang yan, sagad mo, lagyan mo ng bala dyan, tapos tuloy-tuloy mo na, lagyan ng pa isa-isa. Yan. Pasok lang ang magazine. Yan, diba, pag nakasama na, so yung purpose ng ito, yan, pag natulak mo, ngayon, so halimbawa hindi siya sumabit, may intentions hindi mo nasagad ba, ang purpose ng decacker, instead na dito mo gagamitin, madudubol, pag dito mo kasi gagamitin yan, kasama ulit yan, madubol pilit siya, dalawa yung papasok na pilit dyan. Kaya ang purpose ng decacker, yan, dito ka na magkakasa, yan mga ka-uncles, yan ka na magkakasa para hindi madoble yung pilit or decacker. Yan ang purpose niya mga ka-uncles. Ito yan, stainless yan, full CNC, pwedeng malipat pa ba. Mas malaki ang kanyang plenum, malalim yan hanggang dito sa dito. Yung thread nito is M10 by 1, tapos naka timbol type, mapakita natin ang kanyang timbol. So ayan mo natin, yan, lakas diba. Lagyan natin ang magazine. Pag gusto mo ng single shot, pwede mo gamitan itong pellet tray. Purpose ng pellet tray niyan pag gusto mo single shot lang. Sige pa nga, kasi bagong bago pa, paggawa lang natin. So masikip pa yung kaya yung pellet tray. Ang gagawin niya, liha mo lang, kiss-kiss mo na ito sa liha. So saka na ito, tigas pa. Pag single shot, ito pellet tray gamit. Tapos meron din siyang lock ng trigger. Sample natin isa, tapos pag lock mo, yan, hindi mo yan makalabit mga ka-uncles. Meron siyang safety lock. Maganda ng ating trigger mga ka-uncles, multi-shot. Tapos nag-lock talaga siya, hindi siya lock, napitik siya, lock. Naka-lock siya, kahit kalabit mo yan, wala siya. Yan, meron siyang lock. Tapos dito
pag gusto mo ng plenum, maglalagay ka dito, pwede rin. Tapos pwede ka rin, yung thread nito saka dito, isa lang, M10 by 1. Kaya gusto mong maglagay ng gauge, pwede ka maglagay dito. Tapos yung cover, lagay mo dyan. Pwede ka rin maglagay ng bursting disc, hindi kaya yung drain plug, yung binubuksan para pag maintenance, pag mag-maintenance ka ng PCP, mas madali siyang i-maintenance, i-drain mo lang. Tapos naka timbal type, kaya yung barrel plug and play na, hindi mo na kailangan magpamamasin ng barrel kasi meron siyang timbal, mga ka-uncles. Yan, kaya timbal. Meron siyang lock. Ayan, timbal mga ka-uncles. Ito. Kaya yung barrel mo, ikakabit mo na lang. Hindi mo na kailangan magpamasin ng barrel mga ka-uncles. So ngayon, bubuksan, babaklasin natin. Ano yung loob ng isang multi-shot receiver? Phoenix multi-shot receiver. So ulitin ko, side lever, pwede siyang kabilaan, left and right. Meron siyang decacker. Tapos ang kanyang power is adjustable. Pwede mong lakasan ang kanyang power, pwede mong hinaan. Yun pala, maganda dyan. Tapos yung plano, yung lalim, pati yan dito. Tapos isa pa, yung kanyang valve assembly natatanggal. So ipakita natin ngayon mga ka-uncles. Tanggalin muna natin ang kanyang trigger assembly. Tapos meron din siyang safety lock. Yan, safety lock. Full CNC made, stainless ang kanyang internals. Ito pa pala yung kanyang trigger pull. Yan, adjustable din, pwede mong hinaan, pwede mo ring lakasan. Yung kanyang trigger pull, pwede mong tigasan, pwede mong lambutan lang. Yan ang kagandahan ng isang Phoenix receiver. Quality mga ka-uncles. Isa na pala yung lock nito. Ito pala para sa kanyang spring. So ito yung spring pala to, hindi mo na kailangan tanggalin. So ito ang kanyang multi-shot trigger assembly. Ano ba to? Lock. Sabit siya. Yan, sabit. Babaon, dudulas. Pagkasa sabit, strict yung trigger, babaon na siya. So, multi-shot trigger. So sa sunod na video na lang mga ka-uncles, kasi medyo marami itong babaklasin. Kaya ang trigger assembly. Yan. So yan ang kanyang slot. Ito yung sumasabit. Yung hammer na yan. Yung sumasabit dito mga ka-uncles. Pagkasa, tapos tutulak niya ganyan. Tutulak mo ganyan. Lock mo. So wala siya. So pag i-unlock mo, yan, babaon siya. Lock, wala. Unlock. Tanggal sabit, yan, babaon siya. Yan mga ka-uncles. So baklasin natin ang kanyang ito na kanyang hammer. So wag na kayong mag-have-much mga ka-uncles. Please subscribe na lang ang ating YouTube channel. Paki-click yung notification bell para maging updated sa mga bagong videos natin. So ito ang kanyang power spring. So tinutulak yan pag gusto mo mag-adjust. Yan, itutulak mo, iipitin yung spring, lalong titigas. So meron din siyang spring guide para smooth ang play ng inyong power. Tapos baklasin natin ang kanyang side lever, ang course.
pagtanggal. Ano pala? Nga pala. Ito pala muna. Ang kanyang yan. Ito ang kanyang hammer. Ito yung pumapalo sa firing pin. Sumasabit. Kanyang timbol. Tanggalin muna natin ang kanyang timbol. Timbol yung kanyang pilot pusher. Ito mga kangkos, tanggalin muna natin. Ganda ito, stainless steel. Ayan, tanggal na siya. So, balik natin para hindi malito mamaya. So, ito dito. Yan, stainless din ang kanyang side lever, pati pilot pusher. Yan, may ganda, di ba? Left and right yan mga ka-angkles, pwede mo ilipat sa kabila. Left and right. Tapos timbol, yan, nakatimbol na siya. Kaya hindi mo na kailangang pa-machine shop na yung barrel mga ka-angkles, kasi may timbol na siya. So tanggalin natin yung timbol. Para sa barrel ito, iangat lang natin para hindi sasabit yung o-ring. Ayan. Tulak natin bila i-pli yung natin, i-pli. Kailangan natin mas mahaba. Paano ba to? Yan, tulak natin ito. Sumabit din siya pantay. Yan, pwede mo na dukutin dyan. Ganda lang, baka maya masira yung o-ring. Wala kayong spare. Tapos meron siyang 4 na set screw para sa barrel mga ka-angkles, kaya napakatibay ang yung barrel. Mga ka-angkles, tulak natin. Yabot. Sumabit yung o-ring natin. Palitan natin ito mamaya ng o-ring, ang kanyang timbol. So ito yung tinatawag na timbol mga ka-angkles. Yan, tapos dito may o-ring yan para yung barrel mo, lalapat yung barrel, may seal siya. Yan yung transfer port natin mga ka-angkles. So kung saan yung yung hangin dyan lumalabas sa pilot pusher natin. Tapos meron yung o-ring dito sa loob. Yan, tapos dito papasok yung hangin, tapos lalabas siya papuntang barrel. Yan mga ka-angkles, kaya yung timbol. So hindi mo na kailangan ipamansi shop ang yung barrel kasi naka-timbol type siya. Yan mga ka-angkles. Tapos sunod natin baklasin ang kanyang kanyang valve assembly.
So luwagan muna natin ang kanyang lock. So sa ating tactical na multi-shot receiver, ganoon din yung kanyang loob mga ka-angkles. Pinagkaiba lang, tactical siya. Ito pang wood stock. Pero pwede din siyang gawing pang tactical mga ka-angkles. Yan ang kanyang lock sa kanyang valve assembly. Tapos dito, yan, malambot naman yan kapag walang hangin. Pero pag may hangin yan, matigas yan. Yan ka-angkles. Tapos yan, tatanggal yan, maluwag na yan. Ito ang kanyang valve assembly mga ka-angkles. Yung kagandahan nito kasi natatanggal ang kanyang valve assembly. Kapag may maintenance, pwede mo siyang ma-maintenance mo. Unlike sa mga ibang receiver, yung ginawa nilang valve set, yung mismong receiver. Kapag may leak, yun, hirapan kayo maintenance kasi pag may tama yung yung nilalapatan ng acetal valve, yun, doon ka maghahasa sa loob. Unlike dito, pag may tama, doon labas mo lang, at saka doon maayusin, dito maayusin, labas. Yan. Madali lang naman, pagkasimple lang naman. Lagyan mo lang ng metal polish. Tapos yan, pwede mo nang asahin yan. Hindi kaya kapitan mo ng drill. Kapitan mo yan, asa mo na yan mga ka-angkles. Napakadali lang, napakasimple lang kanyang valve assembly. Yan lang mga ka-angkles. Phoenix receiver multi-shot. Napakasimple lang. Kabit natin. Yan. Stainless din yan, kaya walang problema sa kalawang. Yan mga ka-angkles, kanyang valve assembly. So, tingnan nyo yun naman mga ka-angkles kung gaano kalalim ang kanyang plenum. Meron pa dito, tapos meron pa dito. Capacity, kaya mag 1000 plus fps ang ating receiver. Yan, pakatibay, tapos makapal pa. Tapos meron na siyang pwede mo ilipat ang kanyang gauge mga ka-angkles. Okay, ganda. Yung mga ka-angkles, nalagyan natin ng oil, tapos nilagyan natin ng silicone oil. Kung wala kang available na silicone oil mga ka-angkles, kahit ano lang, BB oil or cooking oil na lang mga ka-angkles, konti lang, para dudulas yung pagpasok mo nito, smooth na smooth. Tapos yung unang ikakabit natin, itong kanyang valve assembly. Yung nakaganda ng Phoenix multi-shot receiver kasi natatanggal ang kanyang valve assembly, kaya madali siyang maintenance. Unlike kung yung ibang multi-shot receiver na naka-fix sa receiver, huwag ka magkahasa, mas mahirap siya dukutin. Unlike nito, natatanggal siya. So ngayon, ipapasok natin. Itong butas na to, sa ibabaw yan, kasi yan yung galing sa receiver, papunta sa transfer port. Papuntang timbol, tapos papunta sa barrel. So ito, masisilap natin yan kung nakatapat yan sa butas dito. Silipin natin. Lagay natin, tapos naman yan, malambot naman yan. Naka-focus yung camera natin mga ka-angkles. Yan, tulak mo lang. Tulak mo lang butas. Yan, tapos silipin natin kung nakatapat. Tapos silipin nyo lang kung nakatapat mga ka-angkles. Walang patang tulak. Tapos nyo lang, dukutin nyo lang.
Tukutin nyo lang ng allen screw na kasya para matapat nyo yung kanyang masentro nyo yung kanyang transfer port. Kasi kung tatabingi yan, hihina ang yung power, mga kangkols. So yan, nakatapat na siya. Tapos bago nyo ilalak dito, mga kangkols. Tapos ilak na natin. Ayan. Lock natin ng maayos. Tapos check mo ulit kung nakatapat yung butas. Ano pala makita dito. Check natin. Yan, mga ka-angkol, sentro. Tapos ikakabit na natin ang kanyang timbol. Itong butas ng timbol sa baba yan. Tapos itong slot na to para yan sa lock screw. Pasok na natin. Ayan. Tapos isentro natin. Silipin nyo lang, dapat nakasentro siya. Para hindi hina yung yung power. Tapos ikabit na natin ang kanyang set screw or locking screw. Yan, mga ka-angkols. Tapos yung cover ng plenum niya, pwede natin ibalik. Kung wala kang malaki, pwede mo gamitan na to ng coin. Yung piso, pwede mong gamitin dyan, mga ka-angkols. Kung wala kang medyo malapad na flat screwdriver. Wala masyadong mahigpit, hand-tight lang. Yan. Tapos ating ikakabit ang kanyang hammer. Ito. Ano pala yung mas maganda kung unahin natin to, kasi ito yung sasabit sa ano mo. Okay lang pala. Ikakabit natin ang kanyang hammer. Yan. Tapos ang kanyang decacker. Ito yung papalo sa ano mo, firing pin yan, yung firing pin, papalo yan dyan. Tapos kabit natin ang kanyang side lever at pilot pusher. Itong timbol guide, pwede mo ma-adjust yan sakaling gusto mo pang mas matigas yung side lever mo, yung maglalak siya na maayos, pwede mo i-adjust yan. I-atras mo or i-abante. Ito. Kabit natin ang kanyang side lever, mga ka-angkols.
Sentro nyo lang. Sabit. Check muna natin. May sumasabit. Katapat yung butas. Yun. Tapat muna natin ang butas mga ka-uncles. Please subscribe na lang or paki-follow yung Facebook page natin mga ka-uncles para mag-updated kayo sa mga bagong videos natin. At paki-click na din yung notification bell sa YouTube para kung may bagong videos tayo mag-notify po sa inyo mga ka-uncles. Pag nakabit na yan, pwede nakabit ang kanyang ito linkage sa inyong belt pusher at hammer. Ayan, napakadali lang mga ka-uncles. Check muna natin kung nakatapat. Yan. Tight lang, masyadong magpit. Check natin ang kanyang function. Yan. Sige, sumasabit. Yan. Smooth na smooth. Tapos ang kanyang trigger assembly mga ka-uncles. Kabit na natin, adjust muna natin kung ano sinaluagan natin kanina, itong spring tension. Tapos kabit na natin ang kanyang trigger assembly. Yan mga ka-uncles. Tapos check natin ang kanyang function. Yan. Hindi siya. Tapos kabit mo pa siya abante. Yan. Tapos kabit natin ang kanyang hammer spring. Tapos function check. Lock. Yan. Tapos unlock.
Naka-unlock. Yan. Naka-unlock yan. 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 Yung mga angkles medyo masyadong malambot. Adjust muna natin. Yan. Pwede na siya. Pwede na siya bibitaw. Adjust mo na yan dito mga angkles. Lock. Wala siya. Lock. Sobra. Na. Ang galaw yung trigger. Yan. Tapos yan. Yan. Wala na siya. Yan mga ka-angkles. Ang lakas. Diba?